parts 5 ng vlog natin ngayon, no? So, pang-limang vlog. So, yung last, no, na nung napag-usapan natin sa parts 4 na nag-hire ako ng 100 katao. So, pinagpilian ko yon, nag-hire ako ng professional, no? Sino makuha ko ng finance, bookkeeper, no? Manager, no? So, nag-hire ko yan, kaya sabay na nag-aral ko na corporate ang company, ang galawan namin corporate, so hanggang nabuo ko yon. So, dahil nabuo ko na yung team ko, sa part 5 na ito, so, nabuo ko na yung software department, nabuo ko na yung printing department, nabuo ko na yung, cutter department, nabuo ko na yung layout department, so trimmer department, nabuo ko na, naging manufacturer clothing na tayo. Ang kakaiba dito dahil sa gusto ng kliyente, one stop tayo, no? Ating ginagawa ang gusto nila. Made of order, ito na. So dahil international pa yung natin, market, wala pa tayong local. Kaya nung dumating sa punto na okay na, malakasan yung production natin. So, kailangan na talaga natin na kumilos dahil sikip na yung sala ng mama ko. So, maipon naman at namublima na kami dahil ang lalaki ng mga sublimation machine, ang lalaki ng embroidery machine, may mga computers pa, no, para sa team, sa admin ko, mga ilang computers tapos may mga cutter pa. So kailangan kong magsolusyonan na magkasya ang mga machine nilagay. So dito na nangyari na tong pangyayari nga ito na yung kwento ko sa inyo, no? Kinakabahan ako dahil mayroon ako naipon sa income, no? May sahod ako sa YouTube, may ipon ako sa international market ko. So, kailangan ko ng paraan para po ito'y magkasya lahat. So, yung bahay ng mama ko, ginawan ko na second floor. So, yun yung naisip ko, yung utak ko talaga kasi may ipon ko. Ngayon, gumawa na ako ng second floor. So, ang idea ko naman, ito naman, nag-architect. Kailangan kong bumuo ng isang haliging malaki. Haligi ng isang malaki para kung sakaling, long term kasi talagang mindset ko. So, sakaling mag-boom itong business ko, madugtungan ko ng second floor, third floor, sus na kung ganito. Hindi ko naisip, yung kabaliwan ko, hindi ko naisip nga, ang mahal pala yung panday, ang mahal ng mga materials. So, sa isang haligi ko pa lang, parang isim na kalaki, ay nag-half million ang gastos ko, isang haligi pa lang. Ilang haligi. Ang laki kasi second floor, kasi ang mindset ko, kailangan, para pagkasakaling madugtungan ko, di ba, sa taas, so maging third floor, fourth floor, at saka nakarili na yung haligi. So, gano'n na yung nangyari, hanggang ito na, naubusan ako ng cash flow. Ito na, wala na. Ito na ang ginawa ko. Dumating sa punto nga, corporate, nagpapasa ako ng box tungkol sa corporate. So, kailangan na kumuha ko ng pera sa tao para po ito'y maging continue itong production na to. So, kailangan ko nga kukuha ng investor o business partner. So, ngayon, kinausap ko yung mga aking mga close na mga close nga followers, no? Sabi ko, kung papayag kayo,
mangutang ako sa inyo, tapos, pero pag uwi kayo, corporate tayo sa business. Yun yung pagkakamali ko yung contract na hindi long term ang contract ko. 1 year contract, sabi ko, ibabalik ko yung pera nyo after 1 year, pero hindi pa dumating ang 1 year, magbibigay ko sa inyo yung interest. So, kumbaga, parang umutang ako sa kanila, pero ang usapan namin, pag ayaw nyo niya, ibalik ko after 1 year. Pagkatapos, kung gusto nyo mag-corporate tayo, dito nagkaroon ng problema. So ngayon, humina yung bintahan ko sa market. Ayun na, local. So 1 year, 2022 to 2023, nakapagbigay ako ng pera sa kanila yung income. So, abang gumagawa ang building, sige, nagbibigay ko sa kanila income. So nung hindi na ako nakapagbigay, bigla naman nilang kukunin yung capital nila. Kaya hindi na sila maging business partner namin. Tapos ang nakalagay sa contract, 1 year. Patay talaga ako noon, di ba? Kaya 1 year. So, ito na. Napaka-worst nangyari sa akin. Pero nalabanan ko yun. Hanggang ngayon nilabanan ko pa rin. Sabay-sabay sila nag-pull out sa pera. Kasi hindi ko na nabigay sa kanila yung income. Hindi ko na sila nabigyan ng income dahil nga tinapos ko pa yung building kasi kailangan ko, ito yung pagkakamali ko kasi gumawa ako ng building agad, yung lagyan ko ng machine para po hindi ko naisip na baka bumigla, mahina ang negosyo. Yun ang maling decision ko. So, ayan. After 2023, nakapagbigay ko sa after ganyan, bigla lang kunin kasi hindi na ako makapagbigay sa kanila. So dito na ang worst nangyari. Dumating ang malupit nangyari sa akin ng 2023, no? 2023. Mayroon pong hindi nakaintindi sa akin, dinala ako sa tulpo. Yun ang nangyari. Tinolpo ako. Itong tulpo ay naghusga na sa akin ng ano-ano. Nga hindi nila alam, no? Itong ating senator, naghusga ng ano-ano sa akin. Ang nangyari, pero pinagtawanan ko na lang kasi yun yung kwento ko na nangyari. Biglang nasira ang business ko international. Wala nang nag-order. Grabe, grabe. Kung isipin mo, gumapang ako ng gumapang. Pero hindi ako sumuko. Doon, dahil sa ganun, nangyari na kapag bukas ako ng lokal. Doon na. Nung nagapang na, wala na talagang income. Ang ginawa ko, buti na, medyo, yung nabasa ko sa Poor Dad, di ba, business ko, tapos investment. Buti nagbasa ko yung malakas pang kumita, yung negosyo. Nakapagpundar ako ng farm. Mga niyugan. So, sobrang mga 10 hektar na niyugan ang nabilo kasi mura lang. 1M, makabili na ka 5 hektar dito niyugan. Malaki ng kinikita yan. Every 3 months, mayroon ka ng 20,000, 25,000. Tapos, may isa pang niyugan ko. Buti, doon ako sa investment. So, sabay yun. So, yun po yung kopras ko. Yung pong nag-continue sa akin. Nagbibigay ng income sa mga investor. So, hambang naisip, biglang may nag-guide sa akin na ito na. Yung bata pa ako, na tuwing Pasko, lang ako mabilhan ng damit. At ito na. At yung bata pa ako, nag-aaral ako ng elementary to high school. Isa lang ang uniform ko. No? Elementary, yung graduate ko, isa lang ang uniform ko. Gusot-gusot na. Naisip ko, naalaala ko dating tinatrabahoan ko ng Yingming. Dati akong trimmer sa Yingming. Pumasok sa isip ko, yung tinatrabahoan ko, local pa lang sinusuplayan yan.
bakit hindi ko itry mag-local ako? Bakit ano ako sa international? Dito na. So, yung sinabi ko, ito na siguro yung manifesting ng maliit pa ko. No, sinabi ko sa magulang ko na balang araw, mama, papa, ako na ang bibili ng damit. Araw-araw, bibilhan ko na kayong damit. Naalaala ko yun, umiyak ako. Humingi ako ng wisdom sa Panginoon. Wala man akong mentor nga sa negosyo, wala talaga noon pa. Humingi akong wisdom, mga books lang, no? Mga books sa kababasa ko. Nagdasal ko, nag-manifesting ako. Sa kanya, grabing problema kasi eh. Sabi ko, sabay-sabay nang kunin ang pera. Bumagsak sa akin yung sobra. So, ganun. Yun ang grabe, yung panghuhusga ni Tulfo sa akin. Nasira ang international ko. So, pagkasira yon, nakakreate ako ng local na market. So, una, kailangan kong mahilig, di ba? Mahilig po ako sa overruns na business before. Na-apply ko na mayroon akong pwesto, isa akong side vendors. Tapos may pwesto ako sa Mikuwayan, Bulacan na katabi ng Imlulier. Nagbibinta ako ng mga overruns. Okay, overruns. So naisip ko, mag-local market ako. Ito na. Pero iba to. Sabi ko, iba to ang gagawin ko. So ngayon, ang ginawa ko, kumuha ako sa city ng Dipolog ng isang pwesto. Sa syudad talaga yan. Sa syudad. Naging dalawa yun. Pero bago yun kumuha, doon na yung sinurbi ko. Kung malakas ba yung printing dyan, no? Anong kakulangan ng printing nila? Anong kakulangan ng asware nila? So nag-try ako, nag-order ng printing mag. Sabi ko, makuha ko to ng, pwede ba makuha to ng 7 days? Umabot ng 1 buwan. So ngayon, doon ako pumasok. Wow! Kailangan kong naikot ko matagal, kailangan kong mag-market, pero kailangan rush. Rush. Mabilis. So, nagkataon, naisip ko din, ang wisdom ba, galing sa taas, na naniwala ko, na, may production ako, di na problema, yung gagawa, kasi marami na akong production empleyado. Ako sa kanilang, nagbuong city, sinisiay ko yung print nila, yung mga damit, paano ko maiba ang sa akin, no? Kasi kung sublimation, maraming nagbibinta ng subli, anong kaibahan sa akin, paano ko maiba? So, bago ko yung nagtayo ako ng store, ng local, no? Hindi na ako nag-focus sa international, nasira na ni Tulfo eh. Ang nangyari, sinurbi ko muna ang area, kung anong pwede. Yun, so, 13 minutes na. So, tapusin ko na ang vlog natin. So, abangan nyo sa 6, no? Part 6 na tayo. Pero bago sa lahat, marami dito ko ngayon, no? Marami akong tinda. Parinda, dagdag sa kusyurok. May mga, dahil may pinag-istidahan ko habang hindi pa ako nakagawa ng mga shoes, no? Mga coats, brand ko. So, bumibili muna ako dito sa Maynila ng mga parinda na hindi pa kaya ng coach gawin. So, pinag-istay mga sapatos. Mayroon po akong mga cartons, no? Marami ako dito. Hindi ko lang, kasi may kasama ko. Sige, okay. Bye-bye.